Hindi ko inakala na ang mismong asawa ko at ang nanay niya ang magsasabwatan para agawin ang pinundar naming bahay, ang pinaghirapan naming ipon. Parang dinurog ang puso ko nang marinig ko ang kanilang bulungan, plano pala nilang itapon ako para sa kanilang sariling kapakanan. Ngunit habang pinagmamasdan ko sila, may kakaibang lamig na bumalot sa akin. Hindi ko hahayaan na masira ang lahat ng ganoon kadali. May matinding kaparusahan na naghihintay sa kanila. Sa kaarawan ng biyanan ko, dumating ang 75 bisita. Sinabi ng asawa ko na mananatili sila ng 1 buwan. Tahimik akong umalis ng bahay. Makalipas ang 1 oras, tumawag siya, sumisigaw, bakit mo binlock ang card? Ang gabing iyon nagsimula sa isang pambihirang katahimikan. Si Marco, ang aking asawa, ay nagluto. Isang bagay na halos hindi niya ginagawa sa loob ng 8 taon naming pagsasama. May pasta, may ensalada, at may ngiti sa kanyang mga labi na hindi ko mawari kung saan nagmumula. Habang kumakain kami, nagsalita siya. Ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Elena, sabi niya, may magandang balita ako. Para sa ika-60 kaarawan ni nanay. Napag-usapan na namin ang lahat. Tumango lang ako, naghihintay. Huminga siya ng malalim at sa isang mabilis na bugso ng salita, binitiwan niya ang mga salitang nagpabago sa lahat. 75 bisita ang darating at lahat sila, dito sa bahay natin titira. Sa loob ng 1 buwan. Hindi ako kumibo. Hindi ako sumigaw. Ang tinidor sa aking kamay ay nanatiling hindi gumagalaw. 75 tao. Sa aming maliit na kondo na may 50 metro kwadrado. 1 buwan. Patuloy siyang nagsalita, puno ng sigla. Mayroon daw silang detalyadong plano. May paglilibot sa Maynila. May picnic. May panonood sa teatro. Ang mga kamag-anak mula sa lungsod ng Baguio at iba pang probinsya ay mananatili. Ang sabi niya, sa kwarto natin matutulog ang kanyang lola. Tayo raw sa sofa. Ang iba, sa kusina, sa mga natitiklop na kama. Ang mga bata, sa sahig. Tahimik kong tinapos ang aking pagkain. Bawat subo, bawat nguya ay tila isang ritual. Isang pagpapaalam. Walang galit. Walang sigaw. Isang malalim na katahimikan ang bumalot sa akin, tumayo ako. Hinugasan ko ang aking plato. Pinatuyo. Ibinalik sa lalagyan. Bawat galaw ko ay mabagal, maingat. Pumasok ako sa aming silid. Kinuha ko ang malaking itim na maleta mula sa itaas ng aparador. Binuksan ko ito sa ibabaw ng kama at nagsimulang mag-impake. 2 peres ng maong. 4 na kamiseta. Isang makapal na damit. Damit panloob. Ang aking pasaporte. Ang aking mga bank card. Si Marco ay sumunod sa akin, ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka, na unti-unting napalitan ng takot. Elena, anong ginagawa mo? Hindi ako sumagot. Isinara ko ang maleta. Humarap ako sa kanya. Tinitigan ko siya sa mata. Aalis na ako, sabi ko, sa isang boses na kalmado at walang emosyon. Nilagpasan ko siya. Hinila ko ang maleta palabas ng pinto. Ang kanyang mga sigaw ay humabol sa akin, ngunit hindi ko na narinig. Sa loob ng taxi, papunta sa Ninoy Aquino International Airport, binuksan ko ang aking telepono. Ang aming joint account, na may 138,000 piso, inilipat ko ang 132,000 sa aking personal na account. 6,000 na lang ang natira. Pagkatapos, ang aming joint credit card na nakapangalan sa akin ay binlock ko. Ang access niya sa aking sahod ay tinanggal ko. Makalipas ang 1 oras, habang naghihintay ako sa aking flight, tumawag siya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit, Elena, nasaan ka? Hindi gumagana ang card. Sinubukan ni nanay na bayaran ang restaurant, pero tinanggihan. Ano ang ginawa mo? Bakit mo binlock ang card?
Ngunit bago ko ipagpatuloy ang kwentong ito, hayaan ninyong ipakilala ko ang aking sarili. Ako si Elena, 32 taong gulang. Isang tagapamahala ng proyekto sa isang kumpanya ng advertising sa Maynila. Ang aking sahod ay 168,000 piso bawat buwan at kung minsan, may bonus na umaabot hanggang 70,000. Mayroon akong sariling ipon, isang emergency fund na nagkakahalaga ng 700,000 piso. Pinalaki ako ng aking ina, si Nana Elita, na mag-isa. Siya ang nagturo sa akin na tumayo sa sarili kong mga paa at huwag kailanman hayaang tapakan ang aking dignidad. At ang gabing iyon ang dignidad na iyon ang aking ipinaglaban, bago pa man dumating si Marco sa buhay ko. Si Nana Elita na ang aking naging gabay. Maaga siyang nabiyuda, ngunit hindi niya kailanman ipinakita sa akin ang kahinaan. Anak, madalas niyang sabihin sa akin, habang hinahaplos ang aking buhok, sa mundong ito, kailangan mong matutong ipagtanggol ang iyong sarili. Huwag mong hahayaang tapakan ka ng iba. Ang paggalang sa sarili ay mas mahalaga kaysa sa pagpapasaya sa lahat. Ang mga salitang iyon ang naging sandata ko. Sa eskwelahan, noong tinukso ako dahil sa luma kong bag, hindi ako umiyak. Hinarap ko sila. Sa kolehiyo, noong binigyan ako ng hindi makatarungang grado ng isang propesor, hindi ako natakot na umapela. Sa trabaho, noong sinubukan akong sisihin ng aking amo sa pagkakamali ng iba, iniharap ko ang mga ebidensya. Natutunan kong ang katahimikan ay hindi palaging pagsuko. Minsan, ito ay paghahanda. Nakilala ko si Marco sa isang Christmas party ng kumpanya, 5 taon na ang nakalipas. Siya ay isang programmer, matipuno at magaling magsalita. Siya ang unang lumapit. Ang kanyang panunuyo ay perpekto. Binibigyan niya ako ng mga bulaklak, hindi rosas, kundi mga paborito kong liryo at iris. Dinadala niya ako sa mga restoran na may masasarap na pagkain. Ang kanyang mga papuri ay tapat, akala ko, siya na ang tamang tao. 1 taon pagkatapos, ikinasal kami. Isang simpleng kasalan, 30 bisita lamang. Pagkatapos, nakakuha kami ng isang kondo sa labas ng Maynila. Siya ang nagbigay ng down payment na 2,100,000 piso. Ako naman ang nagbabayad ng kalahati ng buwan ng hulog, 42,000 piso. Nagkasundo kami sa isang prenuptial agreement. Ang kondo ay sa kanya, ngunit ang iba naming ari-arian ay hahatiin ng pantay. Ang unang taon ay masaya. Magkasama naming binuo ang aming tahanan. Nagpintura kami, namili ng mga gamit. Para kaming isang tunay na koponan, ngunit unti-unti nagsimulang lumabas ang mga bitak. Ang kasunduan naming hatiin ang gawaing bahay ay naging isang panig na lamang. Ako na ang nagluluto, naglilinis, naglalaba. Ang kanyang mga dahilan ay laging pareho. Hindi ako kasing galing mong magluto, mahal, sasabihin niya. At sa paglilinis, hindi ko talaga nakikita ang alikabok. Ang kanyang ambag sa bahay ay ang pagtatapon ng basura at pamimili sa grocery na nasa kabilang kanto lang. 10 minuto sa isang linggo, hindi ako nakipagtalo. Pinili kong magtiis. Akala ko, maliit na bagay lang. Isang bagay na kaya kong dalhin. Ngunit ang maliliit na bagay kapag naipon ay nagiging isang napakabigat na pasanin. At hindi ko namalayan, unti-unti na pala akong nabubuwalang pagtitiis ay may hangganan. At ang hangganan ko ay unang nasubok 1 taon na ang nakalipas. Isang Biyernes ng gabi, umuwi ako mula sa trabaho, pagod na pagod. Ang tanging gusto ko lang ay maligo, humiga sa sofa, at magbasa ng libro. Ngunit pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin ang 3 lalaki. Mga kaibigan ni Marco. May mga bote ng serbesa sa mesa, mga kahon ng pizza, at amoy ng sigarilyo na nanggagaling sa balkon. Mahal, andito ka na pala, masayang bati ni Marco. Dumating ang mga kaibigan ko, sina Carlo, Dennis, at Arthur. Manonood kami ng football. Hindi ako umimik. Dumiretso ako sa aming silid at nagbihis.
Ang galit sa loob ko ay kumukulo, ngunit pinanatili ko ang aking kahinahunan. Paglabas ko, nagsisigawan na sila sa harap ng telebisyon, nilapitan ko si Marco. Ang aking boses ay mahina, ngunit matatag. Marco, sandali, sabi ko, sinundan niya ako sa pasilyo. Doon, sa ilalim ng dim na ilaw, sinabi ko sa kanya ang mga salitang matagal ko nang kinimkim. Ang bahay na ito ay bahay ko rin. Wala kang karapatang mag-imbita ng mga tao nang hindi nagtatanong sa akin. Pagod ako at gusto kong magpahinga. Ngayon, may mga estranghero sa aking tahanan. Sila o ako? Paalisin mo sila ngayon o ako ang aalis at matatagalan bago ako bumalik. Nagulat siya. Ano ka ba naman, mahal? Manonood lang sila ng laro. Nakakahiya namang paalisin sila. Sila o ako, inulit ko, ang aking mga mata ay hindi kumukurap. Mamili ka. Nakita niya ang determinasyon sa aking mukha. Sumuko siya. Bumalik siya sa sala at gumawa ng dahilan na masama ang aking pakiramdam at kailangan naming pumunta sa ospital. Pag-alis nila, narinig kong sinabi ni Carlo, kailangan mong turuan ang asawa mo, baka kainin ka ng buhay. Hindi ako nagsalita. Ang mahalaga, umalis na sila. Pagkatapos noon, 1 linggo kaming hindi nag-usap. Nagluluto ako para sa sarili ko lang. Kumakain mag-isa. Natutulog na magkaiba ang aming nararamdaman. Sa huli, siya ang unang lumapit. Patawad, sabi niya. Nagkamali ako. Dapat nagtanong ako sa iyo. Tumango ako. Sana tandaan mo, ayaw kong binabaliwala. 6 na buwan pagkatapos, nangyari ulit. Tumawag siya mula sa opisina, masayang masaya. In-enroll niya raw kami sa isang GIFE, 1 taon na subscription na may malaking diskwento. 36,000 piso. Tinanong mo ba ako kung gusto kong mag-gym doon? Kalmado kong tanong. Pero napag-usapan na natin na mag-ehersisyo tayo, katwiran niya. Napag-usapan, pero hindi na pagdesisyunan, sabi ko, at ibinaba ko ang telepono. Pag-uwi ko, nakita ko ang 2 GIFE membership card sa mesa. Kanselahin mo iyan at bawiin mo ang pera, sabi ko. Sa susunod na magdesisyon ka para sa ating dalawa nang hindi ako kinokonsulta, aalis ako nang walang paalam. Mag-iimpact lang ako at aalis. Pero hindi na raw pwedeng i-refund, sabi niya, tumayo ako. Pumasok ako sa silid, kinuha ang maleta, at nagsimulang maglagay ng damit, tumakbo siya papasok, takot na takot. Teka, anong ginagawa mo? Hindi ako sumagot. Kinuha niya ang telepono, tinawagan ang IFE, nakipagsigawan, nagbanta. Makalipas ang kalahating oras, bumalik siya. Naayos na. Ibabalik daw ang pera. Ibinalik ko ang mga damit sa aparador, mula noon, naging mas maingat siya. Ngunit alam ko na ang problema ay mas malalim pa. At darating ang araw na hindi na sapat ang pagbabanta. Kung mayroon kayong katulad na karanasan o saloobin tungkol sa pagtatakda ng hangganan sa isang relasyon o sa pamilya, mangyaring ibahagi sa comment section. Mahalaga ang inyong pananaw at maaaring makatulong sa iba. Huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang kwento ng buhay. Ang ugat ng problema ni Marco ay ang kanyang ina, si Aling Remedios. Lumaki si Marco sa isang tahanan kung saan ang kanyang ina ang reyna. Lahat ng desisyon, mula sa kung saan sila magbabakasyon hanggang sa kulay ng pintura ng bahay, ay sa kanya nagmumula. Ang kanyang yumaong ama ay isang tahimik na tao na piniling sumunod na lang para sa kapayapaan. Ang modelong ito ang dinala ni Marco sa aming pagsasama. Ngunit sa kanyang isip, siya ang dapat maging hari at ako ang tagasunod. Si Aling Remedios ay nakatira sa lungsod ng Baguio. Bihira ko siyang makita, marahil 2 beses sa isang taon. Ngunit ang kanyang presensya ay laging naroon. Araw-araw siyang tumatawag kay Marco, minsan 2 o 3 beses pa. Para magreklamo sa maingay na kapitbahay, sa mahal na bilihin, o para magbigay ng payo.
Marco, sabihin mo sa asawa mo, dapat mas madalas kang lutuan ng lentejas. Marco, kailan ninyo ako bibigyan ng apo? Malapit na akong mag-anim na po. Pinakikinggan ko ang mga usapang iyon sa malayo, tahimik, kapag bumibisita siya sa Maynila, dala-dala niya ang malalaking bag na puno ng mga delata at pagkain. At sa pagdating niya, nagsisimula na rin ang kanyang pag-uutos. Elena, hindi ganyan ang paglalagay ng kaldero. Elena, bakit ganito ang kulay ng kurtina ninyo? Dapat mas maliwanag. Naku, ang payat ng anak ko. Hindi mo ba siya pinapakain ng maayos? Lahat ay kanyang pinupuna. Ang ayos ng bahay, ang aking pagluluto, ang aking paglilinis. Tinitiis ko siya hanggang sa abot ng aking makakaya. Ngunit kapag nararamdaman kong tinatapak-tapakan na niya ang aking personal na espasyo, tahimik akong tumatayo. Pumapasok ako sa silid, isinasara ang pinto, at isinusuot ang aking mga earphone. Nagbabasa ako, nagtatrabaho, o gumagawa ng dahilan para umalis ng bahay. Kailangan kong mamili. May katagpo akong kaibigan. At hindi ako babalik hanggang sa gabi, kapag tulog na siya, magagalit si Marco. Bakit mo ginaganoon si nanay? Matapos ang lahat ng ginagawa niya para sa atin. Ano ba ang ginagawa niya? Kalmado kong sagot. Pinupuna ako at sinusubukang diktahan kung paano ako dapat mabuhay. 32 taong gulang na ako. Alam ko na kung paano patakbuhin ang buhay ko. Tatawag si Aling Remedios kay Marco, umiiyak. Walang galang ang asawa mo sa akin. Bastos siya. Hindi ako naapektuhan. Alam ko ang aking mga hangganan. At hindi ko hahayaan ang sinuman, kahit na ang aking biyenan, nayurakan ang mga iyon. At sa mga panahong iyon, nagsimula siyang magsalita tungkol sa kanyang ingranding ika-60 kaarawan. Isang selebrasyon na magiging simula ng katapusan ng aming pagsasama. Ang plano para sa kaarawan ni Aling Remedios ay nagsimula sa isang simpleng ideya. Isang selebrasyon. Ngunit sa bawat linggong lumilipas, ang simpleng ideyang iyon ay lumalaki, nagiging isang halimaw na unti-unting lumalamon sa aming kapayapaan. Una, sinabi ni Marco na gusto ng kanyang ina na tipunin ang buong pamilya. Pumayag ako. Isang araw lang naman sa Baguio, pagkatapos, ang listahan ng mga bisita ay humaba. Hindi na lang pamilya, kundi mga kaibigan, mga dating katrabaho, mga kapitbahay. Naging 100 tao. Nag-book daw sila ng isang engranding restaurant sa gitna ng lungsod ng Baguio. May taga-host. May banda. Magkano naman iyan, tanong ko. Medyo mahal, sabi ni Marco na tila nag-aalangan. Mga 420,000 piso. 420,000 piso. At sino ang magbabayad niyan, tanong ko, kahit alam ko na ang sagot. Tayo siguro, sabi niya, habang kinakamot ang kanyang ulo. Pensioner lang si nanay. Saan naman siya kukuha ng ganoong kalaking pera? Tayo. Ang ibig sabihin ng tayo ay ako at siya. Pinag-isipan ko. Kaya kong magbigay ng kalahati. Sige, sabi ko. Ang ambag ko ay hanggang 210,000 piso lang. Ang natitira sa iyo na manggagaling. Nagliwanag ang kanyang mukha. Salamat, mahal. Napakabuti mo talaga. Akala ko tapos na ang usapan. Ngunit iyon pala, simula pa lang, 1 linggo pagkatapos, may bago siyang problema. Nag-aalala si nanay, sabi niya. Maraming kamag-anak ang darating mula sa malayo. Kailangan natin silang patuluyin. May mga hotel naman sa Baguio, sabi ko. Pero mahal, katwiran niya. Baka pwedeng dito na lang muna sa atin sa Maynila ang ilan? Mga 3 o 4 na tao lang. Pwede naman sila sa sofa. Tinitigan ko siya. Isang matagal at malamig na tingin. Marco, ang kondo natin ay may 2 kwarto lang. Hindi. Ang sagot ko ay hindi. Tumahimik siya. Akala ko, naintindihan na niya,
Ngunit pagkalipas ng 3 araw, binuksan niya ulit ang paksa. Mas maingat sa pagkakataong ito. Gusto raw ni nanay na manatili ang lahat, hindi lang ng ilang araw, kundi ng 1 linggo o higit pa. Para raw magkabonding ang pamilya. Hindi ako sumagot. Tumayo lang ako at umalis sa kwarto. Nakuha niya ang mensahe. Sa gabi bago ang huling pag-uusap namin, napansin kong kakaiba ang kanyang kilos. Tahimik siya habang naghahapunan, abala sa kanyang telepono. Mabilis na gumagalaw ang kanyang mga daliri, nagtatype. May kausap siya. Ang kanyang ina, may nararamdaman akong hindi maganda. May binabalak siya. Isang bagay na alam niyang hindi ko magugustuhan, hinayaan ko siya. Hinintay ko ang kanyang susunod na hakbang. Hindi ko alam na ang hakbang na iyon ang siyang tuluyang magtutulak sa akin papalayo sa kanya, magpakailanman. Dumating ang gabing iyon nang may kakaibang saya si Marco. Nagdala siya ng sangkatutak na pagkain mula sa labas, mga paborito ko pa, na bihira niyang gawin. Mula sa sala ay rinig ko ang kanyang mga kanta habang inihahanda ang hapag. May ngiti sa kanyang labi na tila ba may magandang balita siyang ibabahagi, ngunit hindi ko mawari kung ano. Ang kanyang kasiglahan ay isang matalim na kaibahan sa bigat na nararamdaman ko sa aking puso, isang bigat na matagal ng kinikimkim. Nang kami ay nakaupo na, tahimik akong kumain habang siya naman ay patuloy sa pagkukwento ng kung ano-anong nangyari sa kanyang araw. Napansin ko ang kislap sa kanyang mata, ang sabik niyang ekspresyon na tila may malaking sorpresang ihahandog. Huminga siya ng malalim, tumingin sa akin nang may buong galak at saka nagsalita. Elena, may magandang balita ako, panimula niya, ang boses ay punong-puno ng kagalakan. Sa kaarawan ni nanay, may darating na 75 bisita at mananatili sila sa ating bahay ng 1 buwan. Bumalik ang aking alaala sa pakiusap ko noon, sa mga pag-uusap namin, sa aking mga paalala, sa kanyang mga pangako. 75 bisita. 1 buwan. Sa aming maliit na unit. Ang mga salitang iyon ay parang malalamig na bato na unti-unting lumalagpak sa isang malalim na balon ng kawalan. Hindi ako nagulat, hindi ako nagalit, tila ba matagal ko nang alam na darating ang sandaling ito. Isang pamilyar na kirot ang pumulot sa aking dibdib, ngunit hindi ito nagtagal. Sa halip, isang nakakapanindig balahibong katahimikan ang bumalot sa akin, isang lamig na dahan-dahang gumapang mula sa aking mga daliri hanggang sa pinakaloob ng aking kaluluwa. Naramdaman ko ang pag-angat ng aking tinidor mula sa pinggan at ang marahan nitong paglapag. Isang hindi nakikitang kiklik ang umalinggaw sa aking isipan, malinaw at matalim. Ito ang sandali ng paggising, ang sandali kung saan walang nang balikan. Ang desisyon, tahimik at matatag, ay nabuo na. Patuloy si Marco sa pagdedetalye ng kanilang mga plano. May handaan araw-araw, maglilibot tayo sa Maynila, pupunta sa palasyo ng Malacañang, sa Luneta Park. May picnic tayo, manonood ng ballet, bibisita sa mga museo, at magbabakasyon pa tayo sa labas ng Maynila. Isipin mo iyon, Elena, ang saya-saya. Saan sila matutulog? Tanong ko, ang boses ko ay kalmado, tila walang anumang emosyon. Nako, madali lang iyon, sagot niya, tila nagtataka sa aking kawalang sigla. Si nanay at si lola, doon sa ating kwarto. Ikaw at ako, sa sofa sa sala. Ang ibang pamilya, sa mga folding bed sa kusina. Ang mga bata, sa sahig na lang na may sleeping bag, mga 4 na pulang naman daw sila sa isang pagkakataon, hindi naman lahat ng 75. Tinitigan ko siya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa, hindi man lang nakita ang lamig sa akin. Pinilit kong lunukin ang natitirang noodles sa aking plato. Ang bawat subo ay tila buhangin, mahirap lunukin. Ang katahimikan ko ay tila nakababaliw para sa kanya. Dahan-dahan, nawala ang ngiti sa kanyang labi. Ang mga mata niya ay nagumpisang magtanong, naguguluhan. Bakit ka tahimik? Hindi ka ba natutuwa? Hindi ba't ang galing? Hindi ko siya sinagot. Tumayo ako, dahan-dahan.
Kinuha ko ang mga plato at hinugasan ito ng ayon sa nakasanayan, bawat galaw ay sinadya, may sistema. Ang lamig na bumabalot sa akin ay nagbibigay sa akin ng lakas ng isang determinasyong hindi ko kailanman naramdaman. Pagkatapos maghugas, nagtungo ako sa aming kwarto. Kinuha ko ang aking malaking itim na maleta mula sa itaas ng aparador. Binuksan ko iyon at nagsimulang ayusin ang aking mga damit isa-isa. Ang bawat damit ay maingat kong inilalagay sa loob, tila nag-aayos lang ng aparador. Ang katahimikan ay tila nakikisama sa bawat galaw ko. Maya-maya, naramdaman ko ang kanyang presensya sa pintuan. Ang boses niya ay nanginginig. Anong ginagawa mo? Hindi ka naman siguro aalis, di ba? Patuloy ako sa pag-aayos. Ang aking pasaporte, mga azi, lahat ng personal kong bank card ay inilagay ko sa isang maliit na pouch at isinukbit sa loob ng maleta. Natapos ako sa pag-aayos. Isinara ko ang maleta, kinuha ang susi at inilagay sa bulsa ko. Bumaling ako sa kanya. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at ang kanyang mga mata ay namumula. Tinitigan ko siya ng diretso sa mga mata, kalmado, walang emosyon. Aalis na ako. Hinihila ko ang aking maleta. Ang bawat gulong nito ay tila tumutunog sa aking tenga, isang himig ng paglaya. Nasa likod ko si Marco, ang kanyang boses ay tila sirang plaka, paulit-ulit na humihingi ng pakiusap, nagtatanong, nagbabanta. Elena, saan ka pupunta? Nagbibiro ka lang, di ba? Hindi ka pwedeng umalis? Pakiusap, pag-usapan natin ito. Ano ba ang problema? Bakit ka ganyan? Hindi ko siya nilingon. Hindi ko sinagot. Ang aking mga hakbang ay matatag, dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Ang hangin sa labas ay tila yelo, lumalamig sa aking balat. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko, tila inilalabas ang lahat ng bigat na matagal kong dinala. Lumabas ako at dahan-dahan kong isinara ang pinto. Tila isinasara ko na rin ang isang kabanata ng aking buhay. Rinig ko pa rin ang kanyang mga sigaw, ang kanyang mga pakiusap, ang tunog ng kanyang mga kamay na kumakatok sa pinto. Ngunit ang mga iyon ay tila mga tunog na lamang mula sa malayo, hindi na umaabot sa aking puso. Ang aking mga paa ay matatag na humakbang pababa ng hagdan, bawat baitang ay tila nagsasabing, malaya ka na, Elena. Ang lamig na kanina ay bumalot sa akin ay tila ngayon ay nagbibigay ng kakaibang kapayapaan, isang pakiramdam ng kontrol na matagal nang nawala sa akin. Nang makarating ako sa labas ng gusali, agad akong tumawag ng taxi. Wala akong tinalikdan kundi ang nakaraan. Walang paglingon. Walang pag-aalinlangan. Nang huminto ang isang puting taxi, mabilis akong sumakay, at sinabi sa driver na dalhin ako sa Ninoy Aquino International Airport, sa Maynila. Ang pagmamadali ng sasakyan sa abalang kalye ay sumasabay sa bilis ng tibok ng aking puso, ngunit ang aking isip ay nanatiling kalmado, malinaw at nakatuon. Ito na ang sandali ng aking paglaya, at kailangan kong gawin ito ng walang anumang pagkakamali. Habang bumabiyahe, kinuha ko ang aking telepono mula sa aking bulsa. Ang aking mga daliri ay tila may sariling isip habang binubuksan ko ang banking app. Walang pag-aalinlangan, inilipat ko ang 132,000 piso mula sa aming joint account patungo sa aking personal na account. Ang joint account ay naglalaman ng 138,000 piso, at nang matapos ang transaksyon, 6,000 piso na lang ang natira doon. Matagal ko nang pinag-isipan ang bawat sentimo nito. Ang 60,000 piso ay ang aking direktang ambag sa loob ng mga nakaraang buwan mula sa aking sariling sahod na ipinapasok ko para sa aming mga gastusin. Ang natitirang 72,000 piso ay ang aking bahagi sa aming pinagsamang ipon, isang ipon na pinaghirapan kong buuin, sentimo sa sentimo, mula sa aming limitadong kita. Ito ay pera ko. Ito ay karapatan ko. At sa wakas, ginawa ko ang nararapat para sa aking sarili. Pagkatapos ng paglilipat ng pera,
muli kong pinindot ang iba pang opsyon sa API. Kinansel ko ang joint credit card na mayroong limitasyon na 180,000 piso. Nakapangalan sa akin ang card na iyon, ngunit si Marco ang authorized user. Ngayon, wala na siyang magagamit. Ang kanyang kawalang kakayahang magbayad para sa birthday party ni Aling Remedios ay hindi na magiging aking problema. Sunod, inalis ko ang access ni Marco sa aking personal na salary account. Hindi na niya ito maaaring pagmula ng pera para sa kanyang mga kapritso o sa mga gusto ni Aling Remedios. Ang bawat kilos ay may layunin, bawat desisyon ay may matinding dahilan. Nang matapos ko ang mga transaksyon, sunod-sunod ang pag-vibrate ng aking telepono. Mga tawag at text mula kay Marco. Mga mensahe na nagmula sa pagtataka, patungo sa pagkabigla, pagkatapos ay pagmamakaawa. Hindi ko sinagot. Sa halip, nagpadala ako ng maikling mensahe, huwag kang tumawag. At pagkatapos, pinatay ko ang ringtone ng aking telepono. Ang katahimikan ay isang nakaka-relax na musika, isang paalala na ako ang may kontrol ngayon. Nang makarating ako sa airport, agad akong bumaba ng taxi at nagtungo sa airline counter. Bumili ako ng pinakaunang flight patungo sa lungsod ng Cebu na nagkakahalaga ng 6,000 piso. Ang paglipad patungo sa Cebu ay tila isang bagong simula, isang pagtakas mula sa isang buhay na puno ng pagkabigo at pagkadismaya. Inihanda ko ang aking maleta para sa check-in, ang bawat galaw ay sinadya, mailayunin. Ang aking mga bagahe ay tila mga bahagi ng nakaraan na iniiwan ko sa likod. Habang naghihintay sa departure area, muli kong binuksan ang aking telepono. Binasa ko ang mga mensahe ni Marco. Mula sa takot, nauwi sa paninisi, pagkatapos ay pagmamakaawa, at sa huli ay mga pagbabanta. Ang bawat mensahe ay tila isang patunay lamang sa kanyang kawalang muwang, sa kanyang pagiging bulag sa katotohanan. Bakit mo ako ginanon, Elena? Anong nagawa ko sa iyo? Bumalik ka na, please. Mahal kita. Sunod ay, magnanakaw ka. Walang puso. Ibalik mo ang pera. Kailangan ko iyon. At pagkatapos ay, kung hindi ka babalik, magsisisi ka. Hindi mo ako kilala. Ngunit wala na akong naramdaman. Tila ba ang lahat ng emosyon ay naiwan ko na sa aming kondo, sa kanyang mga sigaw, sa kanyang kawalang galang. Isang hininga ang pinakawalan ko. Tumawag ako kay Nana Elita. Ipinabatid ko sa kanya na darating ako ng gabi sa Cebu. Patawad po, nanay, baka gabihin ako ng dating, ang sabi ko. Ang boses niya ay nagpahid ng kaunting init sa aking malamig na kaluluha, isang paalala na mayroon pa akong pamilya, isang tahanan na nagmamahal sa akin nang walang pag-aalinlangan. Nang matapos ang tawag, muling tumunog ang aking telepono. Si Marco. Tinitigan ko ang pangalan niya sa screen, at sa pagkakataong ito, sinagot ko. Kailangan kong tapusin ito ng minsan at para sa lahat. Ang boses niya ay punong-puno ng galit at pagkabigla. Bakit mo ginawa ito? Ang credit card, bakit mo binlock? Nasaan ang pera sa account? Bakit mo ako iniwan? Ang bawat salita niya ay isang patunay lamang sa kanyang pagiging hindi responsable, sa kanyang pagkabulag sa kanyang mga pagkakamali. Kalmado akong sumagot, ang bawat salita ay malinaw, matatag, at punong-puno ng pagpapasya. Nasa airport ako. Papunta akong Cebu, sa bahay ni nanay. Aalis ako sa 1 oras. Huminga ako ng malalim at pinagpatuloy ang aking mga salita. Binlock ko ang mga card at kinuha ko ang pera sa account. Pera ko iyon. 60,000 piso ang ambag ko at ang iba ay bahagi ko. May karapatan ako. Magpa-file ako ng annulment. Sa iyo na ang kondo. Hindi na ako babalik. Ikaw na ang bahala sa 75 bisita mo at sa 1 buwang handaan mo. Sa kabilang linya, narinig ko ang pagbagsak ng telepono. Pagkatapos ay isang malakas na paghikbi, isang tunog ng pagkabigla at pagkatalo. Alam kong nakatakik siya sa kanyang mukha, umiiyak,
at sa wakas ay nararamdaman ang bigat ng kanyang mga desisyon. Isang malalim na hininga ang pinakawalan ko. Tapos na. Pinindot ko ang end call at pagkatapos ay binlock ko ang numero ni Marco. Ang aking paglaya ay hindi madali, ngunit ito ay kailangan. Ito ang simulan ng aking bagong buhay. Kung kayo po ay patuloy na nakikinig hanggang dito, mangyaring mag-iwan ng comment na may numerong isa sa ibaba, upang malaman kung mayroon akong mga kasama sa paglalakbay na ito. Ang inyong presensya ang pinakamalaking inspirasyon upang maikwento ko ang huling bahagi, ang mga aral na natutunan at ang tunay na kapayapaan na aking natagpuan. Nang lumapag ang eroplano sa lungsod ng Cebu, isang pakiramdam ng malalim na paghinga ang bumalot sa akin. Para akong isang dahon na matagal nang naligaw sa malakas na hangin, at sa wakas ay nakahanap ng tahimik na lugar na mapagpapahingahan. Sinalubong ako ni Nana Elita sa airport. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala, ngunit sa kanyang mga mata ay nakita ko ang pagmamahal na walang kapantay. Walang salitang binitawan, walang tanong na biniro. Isang mainit na yakap lang ang ibinigay niya sa akin. Isang yakap na mas naging makahulugan kaysa sa anumang salita. Sa yakap na iyon, naramdaman ko ang pagiging ligtas, ang pagiging mahalaga, ang pagiging tahanan. Nang makauwi kami sa kanyang bahay, tahimik akong umupo sa sala. Ang bahay ni Nana Elita ay simple ngunit punong-puno ng pagmamahal. Ito ay isang lugar kung saan ang bawat sulok ay may kwento, bawat upuan ay may mainit na yakap na naghihintay. Kinwento ko sa kanya ang lahat, ng maikli, walang emosyon. Tila ako isang reporter na nagbabahagi lamang ng mga katotohanan, nang walang anumang halo ng damdamin. Ikinwento ko ang mga desisyon ni Marco, ang kanyang kawalang galang, ang kanyang pagiging bulag sa aming samahan. Ikinwento ko ang aking mga desisyon, ang aking paglisan, ang aking mga ginawang transaksyon sa bangko. Nakikinig lang si Nana Elita. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, puno ng pag-unawa. Walang paghusga sa kanyang mukha. Nang matapos ako, marahan niyang hinawakan ang aking kamay. Tama ang ginawa mo, anak, ang sabi niya, ang kanyang boses ay malambing ngunit matatag. Ipinagmamalaki kita. Ang paggalang sa sarili ang pinakamahalaga. Ang mga salitang iyon ay tila balsamo sa aking sugatang kaluluwa. Unti-unting nagpapagaling sa bawat kirot na nararamdaman ko. Sa mga sandaling iyon, alam kong tama ang aking naging desisyon. Kinabukasan, habang tahimik na nagkakape sa veranda ni Nana Elita, nagpadala ako ng email kay Ginoong Reyes, ang aking boss sa Maynila. Naghingi ako ng 2 linggong unpaid leave para sa isang iseryosong usapin ng pamilya, nang hindi na nagdedetalye pa. Ayokong magbigay ng anumang impormasyon na maaaring gamitin laban sa akin o maging sanhi ng anumang karagdagang drama. Hindi rin ako nagtagal sa paghihintay ng kanyang sagot. Agad siyang sumagot, pinahintulutan ang aking kahilingan at binati ako ng magandang kapalaran. Isang pasasalamat ang idinalangin ko sa aking isipan, sa kanyang pag-unawa at suporta. Sa mga sumunod na araw, ang aking telepono ay patuloy na bumibigat sa dami ng mga mensahe at missed calls. Mula kay Marco, kay Aling Remedios, at sa iba pang miyembro ng pamilya ni Marco. Nagmula sa pagmamakaawa, na uwi sa paninisi, pagkatapos ay pagbabanta. Ngunit tila hindi na umaabot sa akin ang kanilang mga tinig. Ang bawat notification ay tila isang malakas na tunog, ngunit ang aking puso ay nanatiling kalmado, tahimik. Wala na silang kapangyarihan sa akin. Isang hapon, habang nagpapahinga sa aking kwarto, tumunog ang aking telepono. Si Aling Remedios. Nakita ko ang pangalan niya sa screen, at sa loob ko, alam kong ito na ang simula ng kanilang pagkalito at galit. Nag-aalangan ako sandali, ngunit sa huli, sinagot ko. Kailangan kong tapusin ito. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit, ang bawat salita ay mailason. Paano mo nagawa ito? Winasak mo ang handaan ko. Kinansela ang restaurant dahil walang bayad at hindi ko ma-order ang cake. Dumating na ang mga kamag-anak at wala akong mapaglagyan sa kanila.
Inihanda ko ang lahat at winasak mo sa isang iglap. Si Marco ay wasak na wasak. Ikaw ay masama, malamig at walang puso. Bumalik ka sa Maynila ngayon at ayusin mo ang ginawa mo. Pinakinggan ko lang ang kanyang pagrereklamo, ang kanyang galit, ang kanyang paninisi. Ang aking puso ay hindi man lang gumalaw. Ang kanyang mga salita ay tila mga bato na ibinabato sa akin, ngunit may isang hindi nakikitang kalasag na nagpoprotekta sa akin. Nang matapos siya, kalmado akong sumagot, ang aking boses ay malinaw at matatag. Aling Remedios, hindi na po ako asawa ng anak niyo. Magpa-file po ako ng annulment ngayong linggo. Wala po kayong kinalaman sa problema ko. Kayo po at ang anak niyo ang gumawa ng kaguluhang ito, kaya kayo po ang mag-ayos. Huwag niyo na po akong tawagan. At pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, ibinaba ko ang telepono at binlock ang kanyang numero. Wala na akong dapat pang patunayan sa kanila. Hindi na ako bahagi ng kanilang kaguluhan. Pagkatapos nito, nagpatuloy ang pagdating ng mga tawag at mensahe mula sa iba pang miyembro ng pamilya, tulad ni Tita Carmen, na maihalo ring paninisi at payo. Bakit mo ginagawa ito, Elena? Hindi ba't nakakahiya? Bumalik ka na at makipag-ayos. Ngunit wala na akong pakialam. Hindi ko kailangan ang kanilang mga salita, lalo na't sila mismo ang naging bahagi ng problema, ang mga taong nagbulag-bulagan sa pagpapahirap na naranasan ko. Binlock ko silang lahat. Ang aking telepono ay tila isang balikat na pinag-iwanan ko ng lahat ng bigat. Sa loob ng ilang araw, pinatay ko ang aking telepono ng tuluyan. Kailangan ko ng katahimikan, ng kapayapaan. Kailangan kong maghilom, pagalingin ang aking sarili, at malaman kung sino ako nang wala sila. Ang Cebu, kasama ang mainit na hangin, ang malinaw na dagat, at ang tahimik na presensya ni Nana Elita, ay naging aking kanlungan. Dito, unti-unting bumalik ang aking lakas. Dito, unti-unting bumalik ang aking sarili. Sa mga araw na sumunod, habang unti-unting lumalalim ang aking pagiging residente sa Cebu, ginugol ko ang aking oras sa paggalugad ng lungsod. Ang bawat sulok ay tila may bagong kwento, bawat pasyalan ay may bagong pag-asa. Naglakad-lakad ako sa mga parke, kung saan ang mga bata ay masayang naglalaro at ang mga matatanda ay tahimik na nagpapahinga. Bumisita ako sa mga dalampasigan, pinagmasdan ang paghampas ng alon sa buhangin, at naramdaman ko ang kapayapaan na hatid ng karagatan. Sa bawat tanawin, sa bawat simoy ng hangin, tila naghuga sa akin ang alikabok ng nakaraan, at unti-unting bumalik ang aking sigla. Sa isa sa aking mga paglalakbay, muli kong nakita ang ilang dating kaklasiko, sina Sara at Christine. Malugod nila akong sinalubong sa isang coffee shop. Nagulat sila nang makita ako sa Cebu. Nang ibinahagi ko sa kanila ang aking kwento, ang aking desisyon na mag-annulment at manatili na sa Cebu, nakita ko sa kanilang mga mata ang pag-unawa at suporta. Hindi sila nagtanong ng marami, ngunit ang kanilang presensya ay sapat na. Alam kong mayroon pa rin akong mga kaibigan na susuporta sa akin. Nagsimula akong maghanap ng bagong trabaho. Ang aking karanasan sa Maynila ay naging malaking tulong. Nagpasa ako ng aking resume sa iba't ibang kumpanya ng advertising at marketing sa Cebu. Nagulat ako sa bilis ng tugon. Hindi nagtagal, nakatanggap ako ng imbitasyon para sa isang interview. Matapos ang ilang araw, inalok ako ng posisyon bilang project manager na may buwanang sahod na 150,000 piso. Mas mataas ito kaysa sa aking dating sahod. Walang pag-aalinlangan, tinanggap ko agad. Isang bagong simula, isang bagong kabanata. Kasabay ng paghahanap ng trabaho, naghanap din ako ng sarili kong tirahan. Ayoko nang makisama kay Nana Elita, kahit gaano pa ako kamahal. Nais kong maging ganap na malaya. Nakakita ako ng isang maliit at maginhawang studio apartment na malapit lang sa bahay ni Nana Elita. Sa aking sariling mga kamay, inayos ko ito, pinili ang bawat piraso ng muebles, ipininta ang mga dingding, at inilagay ang mga dekorasyon na nagpapakita ng aking personalidad.
Ang bawat piraso ay tila nagsasabing, ito ang akin, at dito ako magsisimula muli ng walang anuman o sinumang makakapigil. Isang araw, habang nag-aayos ng aking bagong apartment, nakatanggap ako ng mensahe mula kay Marco. Nakita ko ang notification na ipinadala sa kanya ng korte sa Cebu tungkol sa annulment. Kinumpirma niya na darating siya sa ika-14 ng buwan. Ang puso ko ay kalmado, walang takot, walang pag-aalinlangan. Ito na ang huling kabanata ng aming kwento at handa na akong isara iyon. Dumating ang ika-14 na araw. Nagtungo ako sa korte sa Cebu, nakasuot ng simpleng damit, ngunit ang aking kalooban ay matatag. Nakita ko siya. Naroon na si Marco, nakaupo sa isang silya sa waiting area. Ang kanyang anyo ay payat, maputla at lukot ang damit. Ang kanyang mga mata ay nanunubig, at ang kanyang pangkalahatang itsura ay tila isang taong matagal nang nagpapasa ng mabigat na problema. Hindi ko maiwasang makaramdam ng kaunting lungkot para sa kanya, ngunit hindi ito nagtagal. Ang sakit na idinulot niya sa akin ay mas matindi kaysa sa awa na nararamdaman ko. Nang makita niya ako, agad siyang tumayo. Lumapit siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng pakiusap. Elena, pakinggan mo ako, sa tingin ko nagmamadali tayo. Bakit hindi natin pag-usapan ulit at subukang ayusin? May oras pa tayo. Ang boses niya ay nanginginig, tila nawalan na siya ng pag-asa. Hinarap ko siya, ang aking boses ay malamig at walang pag-aalinlangan. Hindi na kailangan, Marco. Nadesisyonan na ang lahat. Pirmahan lang natin ang mga papeles at magkanya-kanya na tayo. Walang anumang emosyon sa aking boses, tila ba nagbabasa lamang ng isang formal na pahayag. Kailangan kong manatiling matatag. Sa loob ng silid ng hukuman, kinumpirma naming dalawa ang aming pagpayag sa annulment. Ang bawat isa ay tahimik na sumagot sa mga tanong ng huwes. Walang anumang pinag-aawayan tungkol sa ari-arian o mga anak. Simple at direkta ang proseso. Tahimik naming pinirmahan ang mga kinakailangang papeles. Matapos ang ilang minuto, ibinigay sa amin ng kawani ng hukuman ang bawat isa ng kopya ng sertipiko ng annulment. Tapos na ang lahat. Ang aming kasal ay opisyal ng nabuwag. Isang malaking bigat ang tila inalis mula sa aking mga balikat. Paglabas namin ng hukuman, tumingin sa akin si Marco, ang kanyang mga mata ay pula at puno ng pagsisisi. Pasensya ka na, Elena. Hindi ko ginusto na magtapos ng ganito. Napagtanto ko na nagkamali ako. Huli na, pero ngayon alam ko na. Ang kanyang boses ay halos pabulong, puno ng kirot. Tinitigan ko siya ng kalmado, walang galit sa aking puso, ngunit may matinding kapaitan. Alam ko, Marco. Ngunit hindi mo ako iginalang. Gumawa ka ng mga desisyon na nakakaapekto sa aming dalawa nang hindi ako kinukonsulta. Inuna mo ang nanay mo at ang kanyang kagustuhan kaysa sa akin at sa aming relasyon. Sinubukan kong ipaliwanag, naglagay ako ng hangganan, nagbabala ako, tumango ka, nangako ka, ngunit sa huli, bumalik ka pa rin sa dati. 75 bisita sa isang buwan. Iyon ang bumalik sa akin. Ang bawat salita ay may bigat, bawat salita ay isang paalala ng kanyang mga pagkukulang. Yumuko si Marco, tila tinatanggap ang lahat. Ang kanyang mga balikat ay bumagsak sa pagtalima. Elena, gusto mo ba ang bahagi mo sa kondo sa Maynila? Umiling ako, ang aking desisyon ay matatag. Hindi ko kailangan. Sa iyon na iyon. Wala akong gustong anuman mula sa iyo, Marco. Hindi pera, hindi kondo, wala. Gusto ko lang magpatuloy ng walang pasanin. Ayoko nang magkaroon ng anumang koneksyon sa kanya, sa kanilang pamilya. Nais ko ng ganap na lumaya. Nagkamay kami sa huling pagkakataon. Isang malamig na haplos ng kamay, isang huling paalam. Tinal. 2 taon na ang lumipas. Maraming nagbago, ngunit ang kapayapaan sa aking kalooban ay tila isang ilog na patuloy na umaagos, payapa at malalim.
Nakaupo ako ngayon sa isang bangko sa tabing dagat, sa liwasan malapit sa daungan dito sa Cebu. Ang sariwang hangin ay humahaplos sa aking mukha habang tahimik akong humihigop ng mainit na kape. Pinagmamasdan ko ang paglubog ng araw, ang kalangitan na unti-unting pinipinturahan ng kulay kahel, rosas at purpura. Ang bawat kulay ay tila nagkukwento ng aking pinagdaanan, ng mga hamon na aking nalampasan, at ng kapayapaan na aking natagpuan. Isang ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ito na ang buhay na matagal kong pinangarap, isang buhay na puno ng kalayaan at paggalang sa sarili. Sa aking pagmumuni-muni, bumalik ang mga alaala. Ang sakit, ang galit, ang pagkadismaya. Ngunit ngayon, wala na akong naramdamang kapaitan. Tanging pagtanggap na lamang. Ang bawat desisyon na aking ginawa ay nagdala sa akin dito, sa lugar na ito, sa kapayapaang ito. Nakahanap ako ng sarili kong apartment, isang maginhawang studio kung saan ako ang may kontrol sa bawat sulok. Ang aking trabaho bilang project manager ay nagbibigay sa akin ng sapat na kita upang mabuhay ng komportable, at higit sa lahat, nagbibigay ito sa akin ng pakiramdam ng halaga at kakayahan. Ang pagmamahal ni Nana Elita ay isang patuloy na ilaw, isang paalala na mayroon akong pamilya na nagmamahal sa akin ng tunay. Isang hapon, habang namimili ako sa isang sentro ng pamilihan dito sa Cebu, nagulat ako nang may tumawag sa aking pangalan. Elena! Ikaw ba iyan? Lumingon ako. Si Liza. Isang lumang kakilala namin ni Marco, isang kaibigan ng kanyang pamilya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla, at kasabay nito ang galak na makita ako. Anong ginagawa mo rito sa Cebu? Akala ko nasa Maynila ka pa? Niyaya ko siya na magkape. Marami kaming pinagkwentuhan. Ikinuwento ko sa kanya ang aking bagong buhay, ang aking trabaho, ang aking kapayapaan. Siya naman, marami ring ikinuwento. At doon, sa gitna ng aming pag-uusap, unti-unting lumabas ang mga detalye tungkol sa malaking kahihiyan na nangyari sa birthday party ni Aling Remedios. Naku, Elena, grabe ang nangyari, panimula ni Liza. Ang kanyang boses ay maihalong gulat at pagkaawa. Na-cancel daw ang restaurant na book ni Marco. Hindi na raw nakapagbayad. Kaya, sa kondo na lang daw ni Aling Remedios sa lungsod ng Baguio ginanap ang handaan. Imagine mo, sa 50 square meters na unit, may party. Hindi naman kasya ang lahat. Nakinig lang ako, kalmado. Hindi ko hinayaang maramdaman niya ang anumang damdamin na maaari kong itago. Pero ang dumating lang daw, 23 katao, patuloy ni Liza. Hindi umabot ng 75. Ang iba, umatras daw nang malaman na lumiit ang handaan, at sa maliit na kondo lang gaganapin. Ang dami raw nag-cancel, Elena. Nahiya na lang daw sila na pumunta. Wala ring espesyal na cake, supermarket cake lang daw ang ginamit. Ang gulo raw, Elena. Puro bulungan ng mga kamag-anak tungkol sa pag-alis mo. Ang sabi-sabi, iniwan mo raw si Marco na walang pera, kaya nagkagulo ang handaan. Napatango lang ako. Ang aking tahimik na paglisan ay nagdulot ng ganoong klaseng epekto. Hanggang ngayon daw, si Aling Remedios, nagrereklamo pa rin, sabi ni Liza, may bahid ng pagkadismaya sa kanyang boses. Sinisisi ka pa rin niya, walang utang na loob at traidor daw. Pero alam mo ba, Elena, ang pinakamalupit doon? Si Tito Fernando, kapatid ng yumao niyang asawa, hinarap daw si Aling Remedios. Sa harap ng lahat ng kamag-anak. Sinabi daw niya, Remedios, hindi mo ba nakikita? Ipinipilit mo ang gusto mo na parang utang sa iyo ni Elena ang lahat. Ang pag-ibig ay hindi pamimilit o pagkontrol. Dahil sa kagustuhan mong kontrolin na wala sa iyo ang iyong anak. Ano ba ang halaga ng isang malaking handaan kung nasira mo ang isang pamilya? Pagkatapos daw nun, Elena, umiyak si Aling Remedios at pumasok sa kwarto. Hindi siya nakasagot. Naramdaman ko ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito paghihiganti kundi isang pakiramdam ng katarungan.
Ang katotohanan ay lumabas, hindi mula sa akin, kundi mula sa isang tao na may pananaw sa labas. Si Marco naman daw, patuloy ni Liza, na payat, maputla at walang sigla. Parang hindi na siya ang dating Marco. May dinidate daw siyang babae sa opisina, pero hindi raw alam kung magtatagal. Hindi raw maganda ang career niya ngayon, nahihirapan daw siyang makaahon. Nakinig ako, ang aking mga mata ay nakatitig sa aking tasa ng kape. Walang bakas ng pagsisisi sa aking mukha. Mabuti kung ganoon, mahina kong sabi, ang aking boses ay kalmado at matatag. Hindi ko sinabi ito para saktan si Marco o si Aling Remedios, kundi para tanggapin ang katotohanan ng kanilang pinagdaanan. Ito ang bunga ng kanilang mga ginawa. Nagpaalam si Liza at naiwan akong muli nakaupo sa aking kinaupuan. Naisip ko ang mga aral na natutunan ko sa aking paglalakbay. Para sa mga magulang, napatunayan ko na hindi lahat ng pag-ibig ay dapat maging sakripisyo. Ang pag-unawa at paggalang ang tunay na pundasyon ng pamilya, hindi ang pagkontrol. Ang pagmamahal na lumalampas sa hangganan ay maaaring sumira, hindi bumuo. Ang pagpilit sa sariling kagustuhan, gaano man ito kaganda sa paningin ng magulang, kung hindi ito iginagalang ang kagustuhan ng anak, ay magdudulot lamang ng sakit at pagkakahiwalay. Para sa mga anak, si Marco ay nakalimot na ang pagmamahal ay isang pribilehiyo, hindi isang karapatan. Ang pasasalamat at responsibilidad ang siyang nagpapatibay ng isang samahan, hindi ang pag-asa sa walang hanggang pagbibigay. Ang pagiging bulag sa kabaitan at pagmamahal ay may kapalit, isang kapalit na minsan ay masakit at mahirap tanggapin. Ang pagwawalang bahala sa damdamin ng kapareha, ang pag-una sa iba bago ang sariling pamilya, ay magdudulot lamang ng pagkasira. Tungkol naman sa likas na pagkatao sa modernong mundo, natutunan ko na ang pagiging tahimik ay hindi kahinaan. Minsan, ito ang simula ng pinakamalakas na pagkilos. Ang paggawa ng tama sa sarili, kahit na masakit, ay hindi paghihiganti. Ito ay pagtatanggol sa sariling dignidad at pagtatakda ng mga hangganan. Hindi lahat ng kabaitan ay dapat ibigay sa sinumang hindi marunong magpahalaga. Kung minsan, ang pagtutol ng may katalinuhan at katahimikan ang tanging paraan upang gisingin ang mga bulag sa katotohanan, upang ipakita sa kanila ang bunga ng kanilang mga pagkilos. Nag-vibrate ang aking telepono. Isang mensahe mula kay Nana Elita. Anak, halik ka na sa bahay, nagluluto ako ng paborito mong lumpia. Isang malapad na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Papunta na ako, nanay. Sa loob ng 20 minuto, reply ko. Tumayo ako at naglakad ako pabalik sa bahay ni Nana Elita. Ang sariwang hangin ng gabi ay humahaplos sa aking mukha. Ang bawat hakbang ay puno ng gaan ng kalayaan. Ang aking puso ay puno ng kapayapaan, ng dignidad, at ng paggalang sa sarili na pinakamahalaga sa lahat. Hindi ko ito ipagpapalit sa anuman. Ang kapayapaan na ito, ang karunungan na aking natagpuan, ang pagmamahal na aking nararamdaman mula kay Nana Elita, ang aking bagong buhay sa Cebu. At iyon, para sa akin, ay ang pinakamabuting magagawa ko para sa aking sarili, ang piliin ang kalayaan, dignidad at respeto sa sarili. At iyon ang pinakamabuting nangyari sa akin. Ang kwento ni Elena, isang paglalakbay ng pagtukla sa sarili at pagpapahalaga sa dignidad, ay nagtatapos dito. Ano sa tingin ninyo ang naging desisyon ni Elena? Tama ba ang kanyang mga hakbang, o may iba ba kayong gagawin kung kayo ang nasa kanyang posisyon? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba, sinisiguro ko po, binabasa ko ang bawat isa. Kung ang kwentong ito ay nagpakaisip o nagpadama sa inyo ng kung anuman, huwag kalimutang mag-iwan ng like, ibahagi ito sa isang kaibigan o mahal sa buhay na sa tingin ninyo ay madarama rin ang kwentong ito, at syempre pa, mag-subscribe sa channel ng Luha sa Katahimikan para hindi mapalampas ang susunod na mga kwento ng buhay, pag-ibig at pag-asa. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magkita-kita tayo muli sa susunod na kwento, at sino ang nakakaalam, sa susunod na pagkakataon baka kayo na mismo ang maging bida.